Ang ikatlong selyo. Inalis ng kordero ang pangatlong selyo at narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika, humayo ka." Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho at takal na harina lamang ang mabibili sa ganun ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak." Ang sabi diyan ng pangatlong selyo inalis ng kordero means pinahintulutan ng Diyos na lumabas ang kabayong itim na kumakatawan sa espiritu ng kapitalism sa buong mundo before the middle of tribulation. Pagkatapos ng masalimuot ng World War III, ang natural na resulta nito syempre ay taggutom sa buong mundo. Yan ang dahilan kung bakit Black Horse ang sumunod sa World War III. Ang pagkawala ng kabayong itim na kumakatawan sa mga kapitalista means sila na ang magkokontrol sa pagtaas at pagbaba ng bilihin. Ang tanong, bakit bida ang kapitalista sa panahon na ito? Sabi sa verses, ang takal at trigo lamang ang mabibili ng sweldo ng maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoong ding halaga. Ang pangungusap na ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng matinding pagbagsak ng ekonomiya. Ang tagutom na ito ay iba sa mga nakaraang tagutom, kundi ito ay great famines. Hindi po ito birong tagutom. Remember, nasa Great Tribulation na tayo sa panahon na ito. Kaya pag sinabing Great Tribulation, asahan nyo na great famines ang binabanggit dito. Pero sinabi din sa verse na yan na may exemption ang tagutom na ito. Ang sabi diyan, huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ng alak. Ang tanong, anong ibig sabihin na huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak? Sa panahon ni Juan at sa kultura ng mga Hudyo, ang langis at ang alak ay hindi necessary sa mga sangkap o pagkain. Maliban lang kung ikaw ay mayaman. Ang olive oil at wines ay pangmayaman na pagkain. Ito ay luxury foods and beverages sa panahon ni Juan. Kaya yung mga may afford na bumili ng olive oil at wines ay yung mga mayayaman na tao sa panahon na ito. Sila yung tinutukoy na huwag pinsalain yung mga mayayamang may kakayanang bumili ng olive oil at wines. At alam naman natin na ang mga mayayaman, majority diyan ay mga negosyante o mga kapitalista. Kaya ang kahulugan ng propesiya na yan ay exempted ang mga kapitalista sa panahon ng tagutom sa Great Tribulation. Kaya sa panahon na ito, ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong maghihirap. Mas triple ito kaysa sa panahon natin ngayon. Yan ang meaning ng propesiya na huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Hawak ang timbangan means lalawak ang kapangyarihan ng oligarko sa panahon na ito. Naniniwala ako na mangyayari ito bago sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. Kaya ako naman nasabi na mangyayari ito bago sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation dahil sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation, pagkatapos na mabuhay na maguli ng Antikristo mula sa isang trahedya ng kamatayan, i-implement na niya ang One World Banking System. Ito na yung sistema ng Mark of the Beast. Ito raw ay kasagutan para hindi rin maghirap ang mga mahihirap, kaya iisang pera na lang ang gagamitin. Yan ang dahilan kung bakit mandatory ito sa mga dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya bilang kasagutan sa kahirapang nararanasan ng buong mundo. Dito i-implement yung One World Banking System. Kung wala kang Mark of the Beast, hindi ka makakabili o makakapagtinda dahil ang pera ay online system na. Cashless society na sa panahon na ito. Kaya harmonize ang Mark of the Beast ng Revelation chapter 13 at ang Black Horse ng Revelation 6. Pareho sila ng time frame sa 7 years of tribulation, panahon ng tatakan ng 666. Remember, ang Antikristo ay numero 1 kaalyado niya ang mga kapitalista. Kaya malamang ang mga kapitalistang ito ang susulong ng Mark of the Beast o cashless na ang pera. Meaning, ang mga kapitalistang mula sa Europa at North America magmumula ang mga kapitalistang ito. Kaya ang espiritu ng kapitalista ay sumanib na sa New World Order sa middle of tribulation.
Kaya maghahari ang impluwensya ng espiritu ng kapitalista sa kalagitnaan ng tribulation na siya magpapabigat na matinding kahirapan sa mga tao sa buong mundo.